Good evening, Kaligitarians. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, magandang gabi po sa mga nakikinig at nakatambay ngayon dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Kaligitarians na maghahatid sa inyo ng latest update and fresh happenings hinggil sa TVJ and Digital Records. And ang mainit nga po natin pag-uusapan ay patungkol po dito na sa aplikasyon ni Boss Joey, si Henyo Master, ang creator po ng titulong Itbulaga para sa entertainment and services po ng noontime show or longest running noontime show na Itbulaga. Mainit po ito pinag-uusapan sa social media, no? And mukhang masaya raw nga ang magiging Pasko po natin. At mukhang meron pong malaking bola na maisasabit sa Christmas tree. So, yan pong atin pong pag-uusapan at atin pong aalamin sa video po na ito. Pero bago po natin ipagpatuloy ang kwentuhan, mga ka-OG, nais ko po munang pasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig sa atin at sa lahat ng mga bago lang na hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel. Hanyayahan ko lang po kayo na napindutin ang subscribe button and notification bell. Nandiyan lang po yan sa baba. Pakiclick lamang po ng notification bell para kayo ma-notified every time na mayroon po tayo mga bagong videos. Para naman sa masusugid po natin taga-subaybay, a special shout out po sa mga mula noon hanggang ngayon ay nandito po na nakasuporta sa atin. So, special shout out po kay Sir Jefferson Ato. Ayan, na magandang gabi. Mukhang present po ang ating mga scholar. Ganun din po kay Stevens, Boy Stevens, shout out. And special shout out dito kay Julius Genodia, Pasigaw daw. So, shout out po yun sa mga Dabray Kids. And kay Sir Benny Gavelo, na dati na rin po nating subscriber. Thank you so much po sa pagsuporta. Pati kay Raydu Mayas. Ayan, parami na tayo ng parami, ka-OG. At dahil sa parami na rin tayo ng parami, marami na rin nagpapa-shoutout to the point na hindi na tayo magkanta o gaga. Ayan, naaano po tuloy. Parang mas lalo pong hindi tayo nakakapag-shoutout kasi naaligaga tayo kung sino yung ating mga uunahin. But anyway, pag-usapan naman po muna natin ang tungkol dito no sa mga comments na atin pong kaligit na barkads. Sabi po ni Sir Lips for Fernandez, Paulo Contis, kala ko ba kayo ang Itbulaga? Eto na, nabawi na ni Henyo Master. Di kinain nyo lang sinasabi nyo na kayo ang Itbulaga. So, ngayon po ay, talagang masasabi natin na relevant pong pinag-uusapan sa social media ang titulo. Dahil na rin sa mga naglalabasan pong articles hinggil po sa aplikasyon ni Joey De Leon. Of course, naman dito sa trial court sa Marikina, inaabangan din po natin yan dahil napaka-importante rin po nito. Siyempre, gumugol po ng oras ang TVJ dito ang original na host po ng Itbulaga. Naggugol po sila ng oras, ng panahon at ng pera para lamang mapatigil po ang taping sa paggamit ng titulong Itbulaga. Kaya talagang very personal po ang laban na ito. And since tayo po'y supporters, ay nakaabang tayo sa kung ano pong kalalabasan. So, kung umayon po sa TVJ, ay magsasaya tayo of course. Magandang balita po yan. Pero mahirap din magpakakampante. Mahirap din po yon. So, pray na lang siguro talaga. Pray po ang mas mainam na gawin po natin para lahat po ng hakbang na gagawin po ng TVJ ay may gabay po ng nasa itaas. Kasama po tayo. Noon nagdadasal na gabayan at huwag hayaan na mapunta sa kabila ang Itbulaga. And malaki rin pong factor bukod po dito sa pagpapahinto
sa paggamit ng Itbulaga sa Tape Inc. ang aplikasyon ni Sir Joey De Leon. So ngayon ay mukhang supalpal nga raw ang mga host ng Tape Inc. Grabe, yung vloggers pa naman po nila ay talagang kiniklaim, no, na 1979 po ang Itbulaga Tape Inc. So kahit po siguro sa kasaysayan, malinaw na 1981 sila dumating. Ang mga new EV host ay 2023 lang dumating. And kung sakali nga na maaprubahan pa si Sir Joey De Leon, paano na lang yung mga new EV host? Mukhang even isang taon po ay wala po silang ambag dito sa original na Itbulaga. Parang nangyari tuloy, guest host lang po sila dyan. At napabisita hanggat wala pa sa TVJ ang EB. Samantala, ayon naman po dito sa komento ni Rosalina Bautista, huwag niyo naman po bash yung bata si Atasha. Bata lang po yan at di naman po nakikipagkompetensya yung bata. Iba po si Maine at iba si Atasha, just saying lamang po. Kaya nga no? And siguro, itong mga bashers po na ito, na kinukumpara si Maine Mendoza kay Atasha dahil mukhang kalye serye nga daw po part 2 ang nangyayari, ay ino-okray no ng ilan si Atasha. Kumbaga sinasabi na hindi raw po mapapalitan ni Atasha si Maine. Wala naman pong nagsasabi na papalitan ni Atasha si Mengay. And siguro no, kapag kadating ni Maine Mendoza, kapag nagkita at nagkasama po yung dalawa, ay mukhang si Maine mismo ang manunupalpal sa mga bashers po na ito. So, can't wait guys na magkasama po ang dalawa dahil bukod po sa mukhang kalyeserye nga po itong nagaganap, ay mukhang magka-vibes po ang dalawa sa pagiging makulit, sa pagiging introvert, and sa pagiging revelation guys. So, we are all looking forward na mangyari po ito, no? Na magka-jamming po ang dalawa. Anyway, pag-usapan naman po natin ang naging post ng isang article or ng Abante News article na kung saan ay dim registered nga raw po kay Joey De Leon ang sa IPO ang Itbulaga, lalo na late naman po nakapagpasa ng oposisyon ang Tape Inc. So sabi nga po dito no, sa tweet, so nariyan po ang documents from IPO PIL Gazette. Legit ang claims ng article from Abante News. Ayan, legit daw po ang balita do sa article na na-publish for opposition ang registration ni Sir Joey De Leon for Itbulaga under Class 41 last August 29, 2023 pa. Ang tanong na lang confirmed ba na late ang filing ng opposition ng tape? So, narito po guys yung document ng IPO. And if you have time guys, pwede nyo po yung bisitahin sa website. And pahabol pa po dito, if late nga, DIMB na-register to Sir Joey De Leon ng Itbulaga Class 41 starting September 29, 2023. So, no September pa, no? And mukhang gusto lang talagang puliduhin ng TVJ ang mga nangyayari, yung tipong wala pong sasagabala. Kagaya ng nag-interview nila or binanggit ni Tito Sen, ni Joey De Leon, ni Bossing o ng TVJ sa interview kay Senator Raffy Tulfo na talagang pwede naman daw nilang gamitin ang titulong Itbulaga, pero dahil kanila naman daw talaga yon, pero para wala daw sagabal, dinadaan nila sa legal at talagang pinaplansya nila lahat. So, sabi pa nga po dito, at expected din na before mag-end of October, may decision na from Marikina Trial Court or Marikina Court about the TVJ filed writ of preliminary injunction. So, sobra pong nakaka-excite na parang full of tense ang month po ng Oktobre para po sa ating lahat. Kaya naman na sana no ay maging approve ang batas dito sa TVJ. Sana mapahinto po ang paggamit ng Itbulaga dito sa Tape Inc. And
At naamoy naman po ng Legit Tarical supporters na malakas po ang laban ng TVJ dahil magaling yung kanilang abogado. Lalo na yung kanilang mga diskarte, tahimik lang. Pero alam ko ano yung ginagawa. Parang ilog. Tahimik daw po pero malalim. Samantala, sabi naman ni Lips Fernandez dito kung tatanggapin daw po no, ng IPO ang oposisyon ng Tape Inc. kahit late na ito magpasa, mukhang isa lang daw pong ibig sabihin. Sabi niya kung talagang tatanggapin ang sa tape, isa lang ang ibig sabihin niya, nakuha sa lagay. Huwag naman sana para mapatunayang may justice pa dito sa Pinas. Napakatagal nga po no ng mukhang tatakbuhin pa ng kaso ng Itbulaga kung sino nga ba ang tunay, sino ang may karapatan at sino ang dapat na gumamit po ng titulong Itbulaga nito for the rest of their lives. Marami na nga po ang naiinip. Kaya naman daw sana matagal na nga sana wag naman daw pong nadadala sa lagay. Sa sobrang tagal daw po, sana naman daw po sa pag-iintay, mapatunayan naman ng mga Pilipino na kahit papaano may justice pa rin sa Pinas. Kayo po ba, ano pong inyong masasay hinggil dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.